Sa batas ng Israel pinapatay ang mga babae at lalaki na nakikipagtalik sa kapwa kasarian. At alalahanin mo, O Muhammad, si Lot, nung sinabi niya sa kanyang sambayanan, gumagawa ba kayo ng mga karumal-dumal na kasalanan na sukdulan ang pagiging nakadidiri nito na walang sino man ang nakagawa nito sa mga nauna sa inyo na mga nilikha? Assalamualaikum sa mga Muslim na nanonood. Dito sa video na ito ay pag-uusapan natin patungkol sa ganitong homosexual. Pag-uusapan natin ano yung pananaw ng Islam at sa Kristyanismo din. Kasi dito, ang taong pinag-uusapan natin, hindi ko lang sure or kung Christian ba talaga siya. Pero last week pa na itong post ay kumakalat sa Facebook. Tapos ako sinusuri ko muna mabuti kaya last week pa ito, which is Friday, Sabado, hindi ko muna ginawa ng video. Dahil gusto natin ay ma-review, alamin. Itong Vice Ganda PH, hindi ko siya mahanap sa Facebook, hindi ko alam saan ito nakuha. So, hindi natin alam kung kinasal ng sekreto or sa ibang bansa ito. Ang sabi niya sa caption, same-sex marriage is not a sin. Hindi daw kasalanan, hindi pagkakasala. But people make it sin. Mga tao lang gumagawa ng ang tao lang gumagawa ng parang makasalanan itong bagay, kumbaga, di ba? But people makes it sin. Love has no age. Okay. And of course, love has no gender. Pero walang kasarian ang pagmamahal. So ibig sabihin, kahit lalaki to lalaki o babae to babae, which is, alam mo, maniniwala ka na mas nilikha tayo ng the best kaysa sa animals, sa mga hayop, di ba? Kasi tayo, iba tayo sa hayop. Yung animals, kahit may talino sila at lakas, pero hindi pa rin kagaya ng tao, isa the best na creation ng God, ng Allah, ang tao. Dahil may isip tayo, may maganda tayong figure, itsura, katawan, no? Ito ang tanong ko, kung tayo yung the best na nilikha ng Diyos, tapos mas the best pa kaysa sa hayop, may nakita ka bang hayop na pumapato sa kapwa niya, kaparehas ng kasarian? May nakita, alam mo, marami na tayo napanood na video na mga kalokohan. Minsan yung aso pumapatol yata sa manok o whatever. Pero may nakita ka na bang sample aso na lalaki? Pumapatol sa aso na lalaki? Aso na babae pumapatol sa aso na babae? Pusang babae pumapatol sa pusang babae? May nakita ka ng pusang lalaki na pumapatol sa pusang lalaki? Hayop pa lang, wala tayong makitang pumapatol. Send nyo ako ng video kung meron. Wala kang makitang hayop napapatol siya sa kapwa niyang parehas na kasarian na. Kahit mapaibon, pusa, ano pa yan, hayop na yan. Hindi mo makikitang pumapatol siya sa parehas niyang kasarian. Paano ba kaya yung tao na binigyan ng Diyos na mas tamang pag-iisip? So, ibig sabihin, mas mababa ka pa sa hayop dahil yung hayop may mas utak pa kaysa sa'yo. Ouch, ang sakit, no? Ang sakit isipin yung logic na yun, no? Galing yun, alam mo, kung may pag-iisip ka, isipin mo yun. Hindi mo sasabihin, galing sa bibig ni Casey, masyado naman harsh. Kung iisipin mo yun, di ba? So, hindi natin sure kung siya ang nag-post nito, pero kahit hindi man siya ang nag-post na ito, pero yung ginagawa ng katulad niya, bakit ba tayo nag-iingat sa mga ganitong tao? Kasi madadamay tayo sa parusa. Alam na natin na pinadala ng Diyos ng mga parusa, mga ganitong klaseng tao noon panahon. Saan ba ito nagsimula? Katulad kay Prophet Lut. Si Prophet Lut, mayroon niya sa Biblia, mayroon din yan sa Islam. Isa siyang propeta na kailangan paniwalaan ng Muslim, na ipadala sa Sodom o Gomorrah sa bandang Palestine at inutusan siya doon na ano yung mga tao, i-preach yung mga tao, idawa. Pero ano nangyari? Sila ay mga homosexual o puwapato sa parehas na kasarian. Ano bang pananaw ng Islam? Mamaya sa video na ito, magpe-play tayo ng Quran verse at magpe-play din tayo ng mga Bible verse. So sa last video ang Bible verse, inshallah. Sa tulong ng technology, alhamdulillah, may ipi-play tayo doon, pero iba yung magsasalita doon. Tapos, yun yung mga verse na patunay na bawal talaga sa Biblia ang ganitong gawain at bawal din sa Islam. So, saan nga ba sa Quran? Sa Quran, andun na yung story ni Lut. Sa story ni Prophet Lut, pamangkin ni Prophet Ibrahim. Si Prophet Abraham ay pamangkin niya ito si Prophet Lut. Sa story, makikita mo yun sa story ni Ibn Kathir, sa Story of the Prophet, sa libro ni Ibn Kathir, about sa mga kwento ng mga propeta. Si Prophet Lut, ilang taon siya nagpe-preach doon na hindi nakikinig ang mga tao doon. Gumagawa pa ng masama sa kanya. So makikita natin sa verse ng Quran na i-mention ng Allah ang story ni Prophet Lut. Maririnig natin yan mamaya na nasa Quran. Ano nga ba nangyari sa kanya?
at pinadalan sila ng Allah ng parusa. Nagpadala ang Allah ng 3 anghel. Pumunta muna kay Prophet Ibrahim para magbigay ng magandang balita. At ang balita niya ay magkakaroon sila. Yung dumating sila kay Prophet Ibrahim, nagkatawan tao sila, nagmukhang tao na lalaking mga may itsura. Tapos, nagtaka si Prophet Ibrahim kasi pagka-welcome niya sa bahay, hinandaan niya ng pagkain, hindi sila kumakain. At nangamba siya, ano itong mga to? Hindi yata tao itong mga to. Hanggat sa sinabi nila na kami ay mga anghel na ipinadala na para magbigay ng magandang balita sa iyo na magkakaroon kayo ng anak. At si Sarah yung time na yun ay sobrang tanda na, kung hindi ko sure kung nasa between halos 90 na. Balita sa kanila na magkakaanak sila na yun nga si Isaac. At si Isaac ay magkakaroon sila ng maraming apo-apo, imagine mo. So magandang balita yun sa kanila. At binalitaan din sila na paparusahan na yung lugar ni Lut. So, itong 3 anghel pumunta na din sa lugar ni Lut. At pagdating doon, nag-alala si Prophet Lut. Kasi pag nakita ng mga tao niya, yung mga sambayan niya, na itong 3 anghel na makita nilang sobrang gwapo, ganyan, ay baka gagawan nila ng masama, no? Re-rapin nila. Kaya, pinapunta lang niya ng gabi, pinapasok sa bahay, at nakita ng asawa niya Prophet Lut at sinumbong sa mga tao sa labas. Kaya kumatok sila sa bahay, gusto nilang palabasin yung mga bisita niya. Sabi, hindi ba kayo nahihiya na may mga bisita ako dito? Naalala ko sa story, ino-offer na yung Lut ang kanyang mga anak na babae, pero ang gusto nila lalaki. So sa time pa lang na yun, may bakla na. Imagine mo, gusto nila yung bisita ni Prophet Lut dahil ang gagwapo, mga lalaki. Hanggat sa sinabi ng anghel na papadala na sila ng parusa sa lugar na yun, kaya kailangan na ni Lut at ang kanyang pamilya na umalis at huwag sila titingin sa likod nila. Umalis na sila sa lugar na yon, maliban na sa asawa yan na siya ay masasama din sa parusa ng Allah. So, yun, nagpadala ang Allah ng mga pato, mga kung anong pa man parusa yan, hindi natin ma-image ma-visualize kung ano yung klaseng parusa. Basta katakot-takot na parusa ang pinadala sa kanila at ibinaliktad, ipinataob ang buong syudad nila, buong lugar na yan. Maraming parusa ang dumating doon. So, hindi totoo yung katulad sa paninira sa Biblia na nakipagtalik si Lut, nilasing ng kanyang mga anak, nakipagtalik siya sa kanyang anak. Hindi na katotohanan yung mga ganung balita dahil ito ay paninira ng mga nagkwento o mga Hudyo na nagkwento sa kanilang mga propeta dahil sila sinisiraan nila ang mga propeta. Kaya sa Islam, nilinis, hindi totoo yung mga yon, wala na ikunento na ganon. Hindi totoo yung mga bagay na nakipag-ano pa siya. Ang mga propeta ay hindi sila nagkakasala o gumagawa ng mga labag. Ngayon, sa video na ito, tayo lamang ay tagapahayag ng mensahe. No? Huwag kayo sa akin magagalit. Kasi kung walang batas ang Diyos about sa ganyan, sino may sabi mangingialam tayo? Sino may sabi may sasabihin ako about yan? Tayo ay nilikha niya. Siya nakakaalam ng karumal-dumal para ang mga bawal at masama para sa atin at ang mga kabuti para sa atin. So siya ang lumikha sa atin. Alam niya na nilikha niya lang si Adam at Eva. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Hindi parehas lalaki para mag-espadahan. Ang Diyos hindi maglilikha ng ganong karuming bagay na gagawin ng parehas na kasarian. So, huwag mo idamay ang Diyos sa kadugyutan na kagusto mo. Bakit natin ginawa itong video? Kasi kung ganito mga klaseng tao, may karapatan para mag-influence. Yung mga ganitong influencer, social media influencer, nag-i-influence ng mga tao papunta sa mali, then bakit wala tayong karapatan para magsalita ng tama at mag-influence din ng mga tao na pumunta sa tama? Mailigtas at lumayo sa karuming dumal-dumal na gawain na ganyan kaya nagkakaroon ng mga sakit o HIV kung saan dahil din isa sa mga dahilan na parehas na kasarian ay naggagawa ng kadugyutan. So, ipi-play na natin yung Quran at yung Bible verse para mapanood ng mga both Muslims at Christians para hindi din masabi ng mga Christian, wala naman sa Quran eh. So, hindi din nila masasabi na wala din naman sa Bible. So, mismo sa Biblia nila pinagbabawal. At saan nga ba sa hadith na minimension ng propeta about sa ganito? Sinusumpa ng propeta. Tulad dito sa Sahih Bukhari, sinabi ni Ibn Abbas na sinabi ng propeta ay sinusumpa ang lalaking gumagaya sa babae at ang babaeng gumagaya sa lalaki. Throw them out of your house, no? Kumbaga, tapon nyo sila sa labas ng inyong bahay, palabasin nyo sila. At kahit sa Abu Dawud na sinusumpa ng propeta ang lalaking nagsusuot ng damit ng babae at ang babaeng nagsusuot ng damit ng lalaki. Imagine mo, damit pa lang ay isinusumpa na. So, bawal talaga sa Islam. Ang lalaki ay magdadamit ng pambabae at ang babae magdadamit ng panglalaki. Isinusumpa. Paano pa kaya
yung panggagaya sa gawain pambabae, no? Papatol sa lalaki, lalaking papatol sa lalaki, di ba? At alalahanin mo, O Muhammad, si Lot, nung sinabi niya sa kanyang sambayanan, gumagawa ba kayo ng mga karumal-dumal na kasalanan na sukdulan ang pagiging nakadidiri nito na walang sino man ang nakagawa nito sa mga nauna sa inyo na mga nilikha? Dahil sa walang pag-aalinlangan na kayo ay gumagawa ng mga pagnanasa sa inyong kapwa kalalakihan na wala kayong pakialaman sa kadirihan nito, at binabalewala ninyo ang ipinahintulot ng ala sa inyo na inyong mga asawa at sa halip ay lumalabag kayo sa batas ng ala. Paliwanag, dahil ang pagsagawa ng kahalayan ng mga kalalakihan sa kanilang kapwa kalalakihan sa halip na sa mga asawa nilang kababaihan ay kabilang sa mga karumal-dumal na kasalanan na sinimula ng sambayanan ni na walang sinuman na nakagawa nito sa mga nauna sa kanila. At walang anumang naisagot ang sambayanan ni nung pinagbawalan sila sa mga karumal-dumal na gawain, kundi sinabi ng ilan sa kanila sa iba, palayasin ninyo si Lot at ang kanyang pamilya sa inyong bayan, dahil sila ay mga taong malilinas na inaayawan ang mga nakadidiring bagay. Na kung kaya, iniligtas ng ala si at ang kanyang pamilya mula sa parusa noong siya ay inutusan na umalis sa bayan na yaon maliban sa kanyang asawa, dahil siya sa katunayan ay naging kabilang sa mga pinuksa na pinanatili sa kaparusahan ng ala. At pinarusahan ng ala ang mga walang pananampalataya mula sa sambayanan ni, sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng ulan na mga bato at itinaob ang kanilang bayan na ang ibabaw nito ay napunta sa ilalim, na kung kaya, pagmasdan, O Muhammad kung ano ang naging kinahinatnan ng mga yaong malalakas ang loob sa pagsigawa ng kasalanan sa ala at pagtanggi sa mga sugo. Al-Araf, Quran Chapter 7. Sa batas ng Israel pinapatay ang mga babae at lalaki na nakikipagtalik sa kapwa kasarian. Kaya galit na galit ang Diyos sa Sodoma at Gomora kung bakit nila ginagawa ang mga ganyan, pati ang dalawang anghel ng Diyos na magagandang lalaki, na nag-anyong tao, gustong pakilamanan ng mga bakla, gusto makipagtalik ang mga bakla sa kanila. Sa sobrang taas ng libog ng mga tao noon, umabot hanggang langit ang kasamaan ng Sodoma. Genesis Kapitulo 18 Versikulo 20. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Leviticus 20:13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal, sila ay papatayin na walang pagsala, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Bawal makipagtalik ang babae sa kapwa babae at ganun din sa mga lalaki, karumal-dumal sa paningin ng Panginoong Diyos. Ang nagtuturo ng kasinungalingan ay bulang propeta. Jeremias Kapitulo 23 Versikulo 21 hanggang 22 ang dating Biblia, 1905 ADB 1905. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayon may nagsitakbo sila, ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nanghula sila. Ngunit kung sila'y nanayo sana sa aking payo, kanilang ang naiparinig ang aking mga salita sa aking bayan, at kanilang naihiwalay sa kanilang masamang lakad, at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Sa batas ni Kristo, bawal parent sapagkat si Kristo na ang nagsabi, na ang lalaki at babae ang unang nilalang ng Panginoon at magsasama bilang mag-asawa, ito ay plano ng Diyos na hindi kailanman mawawasak ng mga LGBT community. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 4 hanggang 6. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa, na ang lamalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikasama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. 6 kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao. Pinalitan ng mga LGBT community ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan upang magsisunod sila sa kanilang sariling masamang pita ng laman. Mga wala na talaga silang takot sa Diyos kahit konti, ayaw sundin ang nakasulat sa Biblia. Roma Kapitulo 1 Versikulo 25 hanggang 28. 25 pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na sa lamalang, na siyang dapat papurihan magpakailanman.
Amen. 26 dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng kanilang kababaihan sa mga lalaki sa likas na paraan kundi mas nais nilang makipagtalik sa kapwa babae. 27 Ganoon din ang mga lalaki, iniwan nila ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, at sa kapwa lalaki nag-alab ang kanilang pagnanasa. Gumagawa sila ng kahalayan sa isa't isa, kaya't sila'y tumatanggap ng parusang nararapat sa kanilang masasamang gawa. 28 At palibhasa'y nagpasya na silang hindi kilalanin ang Diyos, hinayaan na ng Diyos na pagharian sila ng maalay na pag-iisip at ng mga gawang kasuklam-suklam.